Coffee trending itong retired police officer na nagkasak ng baril at muntikan niya ka-coffee mapas lang itong siklista. Tapos ngayon, parang humihingi ito ng tulong dahil parang sama-sama niya raw tao. Hindi naman daw siya ganyan. Yari ka ngayon dahil pinagtutulungan po ngayon itong abusado. Ano ba ito abusado? Mayabang na retired police officer na nagbunot ng barel para sa siklista dahil hinampas daw kasi yung kotse niya. At ang kanyang apila ngayon, sana daw itong mga vloggers, alamin daw yung totoong pangyayari. Bakit nagkaganoon? Ang nangyari kasi daw dyan ka-coffee, no? Bago pa man dumating doon sa sitwasyon, huwag natin i-play kasi itong video na ito ka-coffee, no? Dahil hindi pwede, no? Masesensor tayo. Ang nangyari daw doon ka-coffee, bago magyari yung insidente ng bunutan ng baril na ito, parang nasa bike lane itong siklista and then nandoon daw kasi itong kotse nitong retired police officer doon sa bike lane. So, tinapik daw yon ng siklista itong kotse ng retired police officer at nayupi daw kasi yan. At akala ng siklista, tapos na doon, hinabol pala siya at binalikan siya noon hanggang doon nangyari na itong enkwentro, itong pamumulot ng baril nitong retired police officer dito sa siklista. At ngayon, sumuko ka-coffee, no? Ipresenta ang kanyang sarili nitong police officers at nananawagan po siya ngayon dahil parang ang sama-sama niya raw. Hindi naman daw po siya ganyan. Sabi naman ng mga ibang netizen, baka hindi lang ngayon nangyari yan. Baka ilang beses ang ginawa yan nitong siklista. Nitong retired police officer. Ngayon lang dahil nahuhuli siya. Kung hindi na-videohan, hindi goodbye na agad itong issue na ito. In fact, yung siklista pa yung pinagbayad ng 500 pesos daw para doon sa UP sa kanyang kotse. Anyway, sige, basahin natin ang apila nitong retired police officer. Masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sa mga vloggers daw po, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang punot dulo. Marami kaagad nagko-comment, nakita-kita. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa. Kawawa naman yung mga anak ko, mga pamilya ko, parang ang sama-sama kong tao. Anong masasabi niyo dito ka-coffee? Mula kay Wilfredo Gonzales. Actually, marami pang na-discover dito sa driver na ito, no, sa retired police officer na ito at naglalabasan na yung kanyang mga records. Hindi na po siya masamang tao, no. Actually, dapat nga magpasalamat pa yung pamilya nito dahil hindi siya nakapaslang. Kung hindi, mauuwi sa murder itong kaso o homicide o murder kung tinuluyan niya itong siklista, 'di ba? Kaunting lang sana ito, kaunting pasensya eh. Pero siyempre, sabi pa nga ng iba, dating police officer, may baril, bunot agad. Parang binuli mo naman yung siklista. Hindi daw siya ganyang kasama ka-coffee. Yan yung kanyang argumento dito. Nasa sa inyo yan. Maniwala na lang kayo ka-coffee dito sa taong ito kung gusto nyo pong paniwalaan. Pero kasi ayaw na pong magsampa ng kaso nitong siklista. Diba? May mga gusto nga tumulong sa kanya eh. Si Attorney Fortune, gusto siyang tulungan. Ayaw na niya magsampa, no? Kasi settled ng araw. At ang ginigit naman ng kampo nitong driver na ito, that moment daw, that day din, nasettle na rin po itong problema na ito. Ang problema, nag-viral. Kaya nabuhay ulit ito. Anyway, kahit settled na yan ka-coffee, pwede pa rin masampahan. Pagtitiyak po yan ni Department of the Interior Local Government Secretary Benhar Abalos na pwede pa rin po sampahan itong retired police officer na ito, itong abusadong retired police officer, kahit na hindi yung nakaalitan niya na siklista ang magpa-file ng case. Diba? Kahit simpleng witness lang or even yung taong nagbi-video doon sa insidente na ito, pwede rin po magsampa ng kaso. Kasi ang panawagan ng taong bayan ngayon, sampahan ng kaso yan. Kasi kung matatawarin na naman, wala lang, hanggang doon na lang tayo ka-coffee. Mauulit at mauulit ito. O pwedeng gawin niya rin yan sa ibang tao, no? Hindi natin alam. O pwede pamarisan siya ng ibang tao. Pero kung makukulong ito at mapaparusahan, malaking bagay sana yan. Abalos urges raps versus gun toting motorist in viral video. Interior Secretary Benhar Abalos said Monday that the driver who pulled out a gun at a cyclist should be slapped with criminal charges. Kasuhan yan ng criminal case, no? Itong retired police officer. In a statement, Abalos said the culture of impunity should not be allowed in the country. Exactly. For the sake of peaceful and orderly society, we cannot allow a culture of impunity. We cannot allow bullies
to just go around intimidating people with deadly weapons. There must be consequences here, Abalos said. Ako, kung tatanungin ako dito, halimbawa ko ako yung biktima, total, decided na siya, hindi na siya mag-file ng kaso, no? Pirahan mo na lang. Hingian mo ng 2 million, hingian mo ng 5 million. Kesa makulong siya habang buhay, no? O kung ano man ka-coffee, no? Kung anong kakahinat na nitong kaso na ito. Pero, sa side naman ng DILG, sige, ayaw na mag-file ng kaso nitong biktima, yung iba na lang, yung mag-file ng kaso. At sana i-push ito ng DILG dahil retired police officer ito. Buti nga sumuko ito eh. Kasi kung hindi ito sumuko o hindi ito nakipag-areglo, abay posibleng maapektuhan yung kanyang pensyon, no? Wais din itong pulis eh, para hindi maapektuhan yung kanyang pension or ano man po yung mangyari. Dahil trending siya eh, kitang-kita agad yung mukha niya eh. Abalos said that even if the driver identified as Wilfredo Gonzalez had already settled with the cyclist, criminal cases could still be filed against him. This is also the case if the victim refuses to file a complaint against the driver and the witness is willing to come forward to provide details on the incident. So, ano ito? Pero sa tingin ko, ang best move dito ay hikayatin itong siklista na mag-file ng kaso. Diba? Yun ang best solution dyan eh. Siya yung mag-file ng kaso, pero sige, hindi mo naman siya mapipilit dahil karapatan niya naman yan. Gusto niya ng manahimik. Eh kung gusto talaga nating mapanagot itong tao na ito, eh yung mga witness na ka-coffee, yung magpresenta, ipresenta yung kanilang sarili at ilahad ang isa-isa ang kanila mga nakita para masampahan ng kaso itong retired police officer na ito dahil hindi dapat tinotolerate yung ganitong klaseng mga tugon. And worst case scenario, yung sinasabi ko nga kanina, kung ayaw na ng complainant or kung ayaw na ng biktima, pirahan mo na lang, hingian mo to ng 5 million o hingian mo to ng 10 million. Total, abusado naman. Yan na lang ang kapalit. Over the weekend, video footage where Gonzalez was seen cursing at, hurting, and pulling out a gun at a cyclist went viral. Gonzalez, a retired cop, surrendered to the authorities on Sunday afternoon. Actually, napupulaan nga itong Quezon City Police District eh. Dahil parang special treatment na naman yung binigay dito sa retired police officer na ito, ka-coffee, no? And nauna na po, kanina lang din po yan, ay inalisan na po ng karapatan na mag-possess ng firearms itong police na ito o magdala ng kanyang firearms sa labas po ng kanyang tahanan. Natanggal na po yung kanyang karapatan na yan dahil hindi mo alam kung saan niya pwedeng gamitin ito at dapat pribilehiyo lang ito eh, sa deserving na tao lang ipinagkakaloob itong permit na ito. Natanggal na po yan sa kanya, revoked na po yung license to own and possess firearms ng retired police officer. Gonzalez, for his part, said he and the cyclist had settled the matter, adding that he was the one who brought the matter to the police. Actually, pinagbayad pa nga nila itong siklista ng 500 pesos para ipagawa daw doon sa UP na yan, di ba? Forget the pride and condemnation, sabi ni Christian Nicole. Huwag iboto ang mga politikong makasariling kapakanan, sabi ni Blanca Magala. May barangay election ngayon, ka-coffee ha? Barangay yan, saguri ang kabataan election. Suhulan man kayo, tanggapin nyo, pero kung hindi nyo gustong iboto, huwag iboto. Imelda Reglos, kidding, Lingasin, bonjour po sa inyo. Wala na siyang, oy, si Top 1 Art Cream. Sir, happy viewing sa iyo, sir. Wala na siyang pension dahil dismiss siya sa service. Shoutout po sa, oy, legit ba ito, si sir? Ito, credible ito si sir dahil Top 1 ito eh. Wala na siyang pension. Ngayon ko lang nalaman na wala na siyang pension. Dismiss pala siya. Yun naman pala ka-coffee. Only in the Philippines, batas patola naglabas na ng barel. Absuelto pa. Mga police tender. Hindi naman lahat. Ma'am Aida de Guzman, hindi naman lahat ka-coffee. Pero yun na, sinasabi nga ni Sir Erwin Tulfo dito, bakit hindi pa nakakasuhan itong tao na ito? Dapat kasi mabilis yung action dito para hindi na pamamarisan yung ganitong mga incident na ito. Pero actually, dapat magpasalamat pa yung pamilya nitong retired police officer, no? Dahil hindi nakapatay yung kanilang tatay o yung kanilang lolo, ano man yan, asawa, hindi nakapatay. Kung nakapatay yan, malamang nasa bilangguan na ngayon yan. O kung napaaway man yan, kung lumaban din sa kanyang siklista at may dala itong armas, baka siya ang napatay, di ba? So, buti na lang talaga. Dapat magpasalamat pa sila na yan lang ang nangyari. Nag-trending lang yung kanilang tatay dahil sa pagiging abusado. At least buhay pa at hindi pa nakakulong. Pero sana, konting pasensya kapag nasa kalsada, ka-coffee, no? Tayo, nagda-drive din tayo, nakamotor din tayo, no? Kung kahit sila ang mali, sige na minsan, ikaw na mag-apologize. No? Ikaw na mag-sorry para hindi na umaba yung diskusyon.
Kung masyadong aggressive ang kausap, minsan manahimik na lang tayo, no, para matigil na ang alitan, para hindi na mag-level up, no, ang insidente na yan. So pasensya talaga kasi itong road rage na po, maraming napapaslang dito. Hindi naman ito first time, ilang beses na pong nangyayari na marami ang nadadamay pa nga, mga inosente lang ka-coffee, nadadamay dito sa mga away na ito, sa mga hindi katanggap-tanggap na mga paggawa o pagkilos ng mga individual, no, at ng mga abusado. At karamihan yung iba, hindi man karamihan, marami sa mga ganitong insidente ay mga retired police officers o kung ano man. Yes, bago kasi mag-retire, may pending case siya 2017. Lumabas ang decision at dismissal ang hatol ka-coffee. Oh, yun, ngayon bago to ha, sir. Hindi natin nababasa ito sa mga balita. Ito, si Top 1. Thank you, sir Top 1. Ha? O, yan, dito si Idol. Oh. At tinan mo, dami nakakakilala dito kay Top 1. Violeta, teka, naghahang tayo. Violeta Ablasa, good PM po sa inyo. Start with Sebastian. He has been doing this since former PRRD days. Yan, at tinutukoy dyan dito ka-coffee si Yusek Sebastian ng Department of Agriculture. Actually, marami pa tayong dapat gawin at malungkot nga ngayong araw dahil sa pagpanaw nga ka-coffee noong isang araw no, ni Department of Migrant Workers Secretary Toots of Pleno. At in the coming days, syempre, bukas, marates bukas, may cabinet meeting bukas. Sana tingnan natin kung ano yung mga magiging development, ano yung mga mangyayari, ano yung magiging changes. Syempre, hinihintay din natin kung sino yung magpapatuloy sa legasiya ni Secretary Ople. So bukas, bakbakan, mahabang holiday ang nakalipas, 4 na araw, so maraming trabaho. Magsisimula po yan bukas. Ang tabayanan po natin magiging update. Ang Kongreso, ang Senado, balik din po sila sa kanilang mga investigasyon, sa kanilang mga pagdinig. Bukas din, ka-coffee ha, August 29. Naku po, isinugpi na itong Ruiz family. Natatandaan ninyo ka-coffee yung kasambahay na inabuso nito ni Franz Ruiz at ng kanyang may bahay na si Jerry Ruiz. Isinugpi na po sila ng Senado. Bukas po, magkakaroon ng investigasyon dyan sa Senado. Sana dumalo itong mag-asawa na ito para malaman natin ka-coffee kung matapang talaga at kung uubra ito kay Secretary o kay Senator kay Senator, nalilito ako sa mga Tulfo, kay Senator Raffy Tulfo. Tingnan natin kung matapang o baka matapang lang sa kasambahay. Bukas yan, sinugpi na kasi ka-coffee itong pamilya na ito at sana dumalo ito itong pamilya Ruiz. Yung pagpapabagsak kay PBBM ay planong matagal na at ang latest ay September 21 daw. I doubt ka-coffee, magpo-prosper sila dito. Sa tingin ko, hindi ganyan na magdi-develop sila dito kasi marami pa rin po ang supporters ni PBBM. Violeta Blas, hello po sa inyo, shoutout po sa inyo. Okay, ka-coffee, nakaka 30 minutes, 32 minutes na tayo. Ang bilis natin, supposedly 30 minutes lang. Ako yung magpapaalam na sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, na hindi pa naka-follow sa atin, yan si Ma'am Edith Purpura na sa Facebook pala. Wow, totoo, okay, thank you sa info. Na top 1. Oo nga ang galing nito ni top 1 Ikaw talaga legit na top 1. Yung hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, ayan, dalawa po yung page natin, ang ka-coffee at ka-coffee break. I-click lang po ang follow, kaya like, libre yan. Kung nasa YouTube din naman kayo, i-click lang po ang subscribe. Alright? Ako yung papaalam sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, medyo maulan. Ang ilang lugar ay hindi kagandahan ang panahon. Mag-iingat po. Paalam po sa inyo. Bye-bye. Good night, Ma'am Sterlia Diyos. Good night, Ma'am Edith Purpura. Happy viewing po sa lahat ng kapapasok lang. Bye-bye.